May magkwento na isinumpang manatili sa dilim? Mangga ala-alang mas mabuting hayaan na lamang na mabulok sa kailaliman ng lupa? Kasama nga mabutong nga taong naging bahagi nito? Pero ang kwentong ito, ang kwentong isa sa salaysay ko ngayon, ay humihingi ngang boses. Isang tinig mula sa nakaraan, isang babala para sa mga mapangahas na kaluluwa. Nagsimula ang lahat sa isang lugar kung saan ang ulap ay kayakap ng mapuno, sa malawak at misteryosong kabundukan ng Sierra Madre. Bata pa ako noon, si Kiko, isang musmos na napatpat sa gitna ng digmaan. At ang tanging pamilyang kinilala ko ay ang grupo ng rebelde. Ang aming pinuno, si Commander Dante, ay hindi lamang isang leader sa aming paningin. Siya ang aming ama, isang taong may ngamatang nangungusap ng pangarap at katarungan. Bawat utos niya ay batas, bawat salita niya ay pag-asa. Sa kanyang tabi ay laging nariyan si Marco, ang kanyang kanang kamay. Si Marco ang aming kuya, isang higante na may ginintuang puso. Ang kanyang lakas ay hindi lamang nasa kanyang bisik, kundi sa kanyang di matitinak na pananampalataya sa aming ipinaglalaban. At siyempre, hindi pwedeng mawala si Rico, ang matalik na kaibigan ni Marco. Kung si Marco ay ang kalmadong dagat, si Rico naman ang paparating na bagyo. Mabilis kumilos, matalas mag-isip, ngunit may init ng ulo na kayang tumupok ng pasensya ni Numan. Sila ang dalawang haligingang aming grupo at nariyan din si Maria. Si Maria. Isang babaeng may gandang tila kinuha mula sa isang panaginip, ngunit may mga matang naglalaman ng lahat ng lungkot sa buong sandaigdigan. Siya ang aming manggagamot, ang tahimik na aninong nag-aalaga sa aming masugat. Ang kanyang presensya ay nagbibigay ng kakaibang kapayapaan sa aming magulong mundo. Kami, sa gitnang amoyng pulbura at halumikming ang gubat, ay isang pamilya. Ngunit isang gabi, habang ang buwan ay nagtatago sa makakapal na ulap, ang kapayapaan ng aming munting pamilya ay biglang naglaho. Isang mensahero ang dumating, pagod at hingal, may dalang liham para kay Commander Dante. Matapos basahin ang sulat, tinipon niya kaming lahat sa paligid ng nagisang apoy. Ang kanyang mukha, na dati punong tapang, ay nabalot ng aninong pagkabahala. May presyo na ang ulo ko, sabi niya sa mababang boses na halos lamunin ng tunong kuliglik. At sinisigurado ng gobyerno na wala akong tatakbuhan. Mula sa gabing ito, ititigil natin ang lahat ng operasyon. Magtatago tayo. Walang sinuman ang alis sa kampo. Ang kaligtasan ng bawat isa sa inyo ang pinakamahalaga. Natahimik ang lahat. Ang hangin ay tila bumigat, puno ng takot at kawalan ng katiyakan. Sa gilid ng aking mata, nakita ko ang pakuyong ng kamao ni Rico, ang panga niyang nagtagis. Hindi namin alam noon na ang utos na iyon, ang gabing iyon, ay hindi lamang simula ng pagtatago. Ito ang simula ng isang bangungot na mas masahol pa sa anumang digmaan. Isang kadiliman na gigisingin ang mahalimaw na matagal nang natutulok sa pusot ng kabundukan. Ilang gabi matapos ang utos ni Commander Dante, ang hangin sa aming kampo ay naging kasing bigat ng maulap na nakbabadiyang bumuhos. Ang karaniwang tunog ng gubat, ang huning ng kuliglik at ang kaluskos ng gadahon ay napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Maging ang apoy sa gitna ng aming kampo ay tila takot na gumawa ng ingay. Bawat isa sa amin ay may dalang kaba, isang pakiramdam na may masamang mangyayari. Ang tensyon ay halos nahihipo, isang malamig na kumot na bumabalot sa aming lahat. Nagsimula ang ambon, malilit na patak na marahang dumadampi sa aming mabalat, na tila mga luhang bumabagsak mula sa kalangitan. Hindi nagtagal, ang ambon ay naging isang malakas na ulan. Isang walang awang pagbuhos na sinasabayan ng malakas na hangin na nagpapayanig sa mga puno. Sa gitna ng unos, naramdaman kong may nakmamasid sa amin mula sa kadiliman. Isang pakiramdam na hindi kami nag-isa. Tapos, bigla itong nangyari. Hindi ito ang tunog ng kulok. Ito ay isang tunog na mas mabilis, mas marahas. Isang sunot-sunot na putok ng barilang pumunit sa katahimikan ng gabi. Ang kampo ay biglang nagliap sa gulo. Sigawan. Nagtatakbuhan ang makasama namin. Ang kanilang maanino ay nagsasayaw sa liwanag na apoy na ngayon ay ginagawa silang madaling target. Naramdaman ko ang isang malakas na kamay na humila sa akin pababa. Si Marco. "Kiko, dumapa ka?" Sigaw niya. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig sa gitna ng ingay ng babala na sumusutsot sa aming ulunan. Ang mundo ko ay naging isang nakakahilong tanawin ng maliwanag at anino.
Ang amoing pulbura ay humalo sa amoing basang lupa, lumilikhang isang mabahong samyong kamatayan. Bagamat nabigla, ang aming makasamahan ay hindi matupa na basta na lang magpapakatay. Sila ay malobo at mabilis silang lumaban. Ang gubat na dati aming kanlungan ay naging isang larangan ng dikmaan. Si Marco ay parang isang pader na bakal sa aking tabi. Ang kanyang baril ay walang tigil sa pagbuga ng apoy. Bawat putok ay may kasamang determinasyon. Pinoprotektahan niya ako habang nakikipagpalitan ng putok sa mga hindi nakikitang kalaban. Sa kabilang dako, nakita ko si Rico. Ang kanyang nga mata ay nag-aalap sa galit. Bawat galaw niya ay mabilis at walang awa. Lumalaban siya na tila isang demonyong napakawalan, isang ipo-ipong karahasan. At si Maria, ang aming tahimik na si Maria, ay nakmistulang isang anghel sa gitna ng impyerno. Wala siyang takot na tumatakbo sa gitna ng putukan. Hinihila ang nga sugatang kasamahan patungo sa mas ligtas na lugar. Ang kanyang damit ay nabahiran ng dugo. Sa gitnang labanan, isang sigaw ang narinig namin. Isang sigaw na nakpatigil sa paktibok ng aming nga puso. Si Commander. Tinamaan si Commander Dante. Agad kaming tumakbo ni Marco. Sumunod si Rico patungo sa pinanggalingan ng sigaw. At doon, nakita namin siya, nakahandusay sa maputik na lupa. Ang kanyang dibdib ay naliligo sa sarili niyang dugo. Ang butas mula sa bala ay malaki. At alam naming lahat na wala ng pag-asa. Lumuhod si Marco sa kanyang tabi. Pilit na tinatakpan ang sugat. Commander, huwag po kayong bibitaw. Umiyak na sabi ni Marco. Si Rico ay napasuntok sa lupa. Ang kanyang muka ay punong galit at paghihinakpis. Ngumiti si Commander Dante. Isang mapait na ngiti. Umubos siya ng dugo at marahan niyang itinula ang kamay ni Marco. Umalis na kayo, mahinang utos niya, ngunit may bigat ng isang huling habilin. Marco, pakinggan mo ako. Pabigat lang ako kung isasama ninyo. Kailangan ninyong makatakas. Hindi ka namin iwan. Sigaw ni Rico. Ang kanyang boses ay basak na. Hindi. Hinawakan ni Commander Dante ang braso ni Marco. Ang kanyang pagkakahawak ay mahigpit sa kabilang kanyang panghihina. Tinitigan niya si Marco ng diretso sa mata. Iligtas mo sila, Marco. Iligtas mo ang ating pamilya. Pangakuan mo ako. Ito na ang huling utos ko sa iyo. Nag-alinlangan si Marco. Ang kanyang buong pagkatao ay nagpupumiglas sa pagitan ng katapatan at ang masakit na katotohanan. Nakita niya sa mamata ng kanilang pinuno na ito na ang katapusan. Sa wakas, tumango siya, ang ngaluha ay malayang dumadaloy sa kanyang pisngi. Opo, Commander, bulong niya. Pilit niyang hinilapatayo si Rico na patuloy na sumisigaw at nakuwawala. Habang kami ay tumatalikot upang tumakas. Palayo sa nag-iisang ama na aming nakilala, narinig namin ang huling ginawa ni Commander Dante. Sa gitna ng papalapit ng mga yaba ng kauwe, narinig namin ang dalawang metalikong kalansing. Hinila niya ang mapin ng kanyang manatitirang granada. Pagkatapos ay isang malakas na sigaw. Ang huling sigaw ngang isang mandirigma na puno ng tapang. Para sa kalayaan. Isang nakakabinging pagsabog ang yumanik sa buong gubat. Isang liwanag na mas maliwanag pa sa kidlat ang pansamantalang bumulak sa amin. Pagkatapos, katahimikan. Isang katahimikan na mas nakakatakot pa kaysa sa ingay ng labanan. Wala ng sigawan, wala ng putukan. Tanging ang patuloy na pagbuhos ng ulan. Pinangunahan kami ni Marco palayo sa aming nasusuno na kampo. Palusong sa mas makapal na bahagi ng gubat. Bawat hakbang ay mabigat. Hindi lamang dahil sa putik kundi dahil sa bigat ng aming kalungkutan. Lumingon ako sa huling pagkakataon at nakita ko ang kulay kahel na liwanag sa kalayuan. Ang libingan ng aming pinuno at ng aming nakaraan. Sa gabing iyon, namatay ang aming ama. At sa gabing iyon, sa gitna ng unos at pihati, isang bagong pinuno ang sapilitang isinilang, pasan-pasan sa kanyang balikat ang bigat ng isang huling utos at ang buhay ng manatitirang miyembro ng kanyang nasirang pamilya. Ang masumunod na araw ay isang mahabang bangungot ng paktakbo at paktago. Ang ulan ay tumila, ngunit ang gubat ay nanatiling basa at maputik, isang berde at kulay kapeng labirinto na tila walang katapusan. Ang aming nga damit ay punit-punit. Ang aming nga katawan ay puno ng galos at kagat ng limatik. Ang gutom ay isang palagyang kasama. Isang mabangis na hayop na kumakalam sa aming ngatiyan.
Bawat kaluskos ng dahon, bawat huning ng ibon sa di kalayuan, ay nagpapatindig ng aming nga balahibo. Ang takot na kami ay nasusundan ay isang lason na unti-unting gumagapang sa aming nga ugat. Sa gitna ng lahat ng ito, si Marco ay pilit na nanatiling matatak. Ngunit nakikita ko sa kanyang nga mata ang bigat ng mundong bigla na lang ipinapasan sa kanya. Ang bawat desisyon, mula sa kung saang direksyon kami tutungo hanggang sa kung kailan kami hihinto para magpahinga, ay dumadaan sa kanya. Siya ay naging sobrang maingat. Bawat hakbang ay kinakalkula. Bawat anino ay sinusuri. Ang kanyang pag-ingat ang nagpapanatili sa aming ligtas, ngunit ito rin ang nagpapabagal sa aming pag-usat. Si Rico, sa kabilang banda, ay tila isang bombang anumang oras ay sasabog. Ang kanyang pihati sa pagkamatay ni Commander Dante ay naging isang nag-apoy na galit. Para sa kanya, ang pag-ingat ni Marco ay kaduwagan. Ang bawat paginto namin ay isang pag-aksaya ang oras. Ang kanyang mata ay laging nakatanaw sa aming likuran, hindi dahil sa takot kundi dahil sa pagkauho sa paghihiganti. Ang namumuong tensyon sa pagitan ng dalawang matalik na makaibigan ay parang isang sugat na hindi gumagaling, unti-unting naknanaknak sa bawat araw na lumilipas. Isang hapon, narating namin ang isang maliit na sapa na may malinaw na tubig. Ang pagod sa aming mamukha ay hindi na may tago. Ang ilan sa amin ay halos hindi na makatayo. Dito muna tayo magpapalipas ng gabi. Anunsyo ni Marco. Ang kanyang boses ay pagod. Kailangan nating mag-ipon ng lakas. Bukas, akyat ako sa mas mataas na lugar para alamin kung nasaan na tayo. Iyon na ang huling pata na nakpaapaw sa pasensya ni Rico. Padabo niyang ibinaksa ang kanyang daladalahang gamit. Magpahinga? Hanggang kailan tayo magpapahinga, Marco? Ang kanyang boses ay puno ng pangungutya. Hanggang kailan tayo magtatago na parang mandaga sa lungga? Nakalimutan mo na ba ang ginawa nila kay Commander? Tumingin si Marco sa kanya. Ang pagod sa kanyang muka ay napalitan ng pait. Hindi ko nakakalimutan, Rico. Pero hindi rin ako pwedeng magpadalos-dalos. Buhay nila, sabay turo sa amin, ang nakasalalay sa akin. Humakbang si Rico palapit, ang kanyang nga mata ay nanlilisik. Buhay? Paano ang buhay ni Commander? Kung naging mas mabilis lang sana tayo. Kung hindi ka lang naging sobrang maingat sa bawat habang mo, baka kasama pa natin siya ngayon. Ang masalitang iyon ay parang isang punyal na direktang tumusok sa puso ni Marco. Ang akusasyon ay hindi makatarungan, isang salitang binitawan dahil sa bula na galit, ngunit tumama ito ng husto. Tumayo si Marco, ngayon ay makaharap na sila, ang kanilang taas ay halos makapantay. Huwag na huwag mong isusumbat sa akin ang pagkamatay niya. Ang boses ni Marco ay unang beses kong narinig na naktaas ng ganun. Isang kulok na yumanik sa aming kinatatayuan. Sinunod ko lang ang huling utos niya. Isang bagay na tila kinalimutan mo na dahil nabubula ka sa galit mo. Iniisip ko ang kapakanan ng lahat, Rico. Hindi tulad mo na puro paghiganti lang ang nasa isip. Paghiganti? Tumawa si Rico. Ngunit ang tawa niya ay walang saya. Oh, gusto kong magiganti dahil iyon ang nararapat. Hindi tulad mo na kontento ng magtago habang ang mapumatay sa kanya ay malayang humihinga. Ilan pa ang gusto mong mamatay, Rico? Sigaw ni Marco pabalik. Isasakripisyo mo ba? Silang lahat para lang sa paghihiganti mo? Ganyan ka ba kawalang puso? Sinubukan ni Maria na pumagitna? Tama na, Marco, Rico. Huwag ninyong hayaang sirain kayo ng pihati. Ngunit para na silang dalawang bingi. Nagpatuloy ang kanilang pagtatalo. Ang kanilang nga salita ay mas matatalas pa sa anumang itak. Ang malihim na samaan ng loob, ang nga tao ng pagkakaibigan, lahat ay nawasak sa loob lamang ng ilang minuto. Sa huli, umiling si Rico. Ang galit sa kanyang mukha ay napalitan ng isang malamig na desisyon. Hindi ko na kaya ito, sabi niya sa isang mapanganib na kalmadong boses. Tapos na ako sa pagsunod sa isang duwag. Kung gusto ninyong mabulok dito sa gubat kasama niya, bahala kayo. Ako hanapin ko ang sarili kong landas. Isang landas na may dangal. Tumalikot siya at nagsimulang maglakad palayo. Walang lingon-lingon. Rico! Sigaw ni Marco. Ang kanyang boses ay isang halong galit at pakiusap. Rico! Bumalik ka dito! Ngunit hindi lumingon si Rico. Nagpatuloy lang siya sa paglakad hanggang sa tuluyan siyang lamunin ng kadiliman ng mga puno.
Isang nakakabinging katahimikan ang muling bumalot sa amin. Ang paalis ni Rico ay parang isa na namang kamatayan sa aming grupo. Tumingin ako kay Marco. Nakatayo pa rin siya. Nakatingin sa direksyon kung saan naglaho ang kanyang matalik na kaibigan. Ang kanyang mabalikat ay tila lalong bumaksak. Hindi lang dahil sa pagod, kundi dahil sa bigat ng isang panibagong kabiguan. Sa paglisan ni Rico, hindi lang isang kaibigan o isang mandirigma ang nawala sa amin. Nawala ang isang piraso ng aming kaluluwa. Ang pihati na dapat sana ay nagbuklot sa amin. Ay siya palang-palang tuluyang sumira sa kung anong natitira sa aming pamilya. At sa gabing iyon, sa tabi ng isang sapa sa gitnang kawalan, naramdaman ko ang tunay na kahulugan ng pagiging ulila. Ang pag-alis ni Rico ay nag-iwan ng isang malaking puwang na hindi kayang punan ng katahimikan. Ang bigat sa aming mapuso ay tila naging pabigat din sa aming ngapa. Lumipas pa ang ilang araw at ang bawat pagsikat ng araw ay hindi na nagdadala ng pag-asa, kundi isang paalala lamang ng isa na namang arong paghihirap. Ang gubat na dati pamilyar sa amin ay naging isang kalaban. Ang mga puno ay tila mga higanteng humaharang sa aming daan. Ang mabaging ay makamay na pumipigil sa aming pag-usad. Ang pagkain ay matagal nang naubos. Ang natitira na lang ay ang ilang ugat at dahon na itinuturo ni Maria na maari naming kainin, ngunit hindi ito sapat para pawiin ang matinding pagkalam ng aming masikmura. Ang isa sa aming mas batang kasamahan ay nilalaknat na ng mataas, ang kanyang katawan ay nanginginig sa ginaw sa kabila ng malinsangang panahon. Si Maria ay hindi umaalis sa kanyang tabi, pinupunasan ang kanyang nueng basang tela. Ngunit ang pag-aalala sa kanyang mamata ay hindi maitago. Ako man ay ramdam ko na ang panghihina. Bawat hakbang ay parang isang napakahirap na gawain. Si Marco, ang aming bagong pinuno, ay isang anino na lamang ng dati niyang sarili. Ang kanyang muka ay humpa, ang kanyang nga mata ay malalim dahil sa kakulangan ng tulog. Alam kong sinisisi niya ang kanyang sarili sa pag-alis ni Rico. At ang responsibilidad para sa aming manatitirang buhay ay isang krus na napakabigat niyang pinapasan. Isang hapon, narating namin ang isang maliit na patak na lupa sa gitna ng kagubatan. Doon, isa-isa kaming bumaksak. Wala nang lakas para magpatuloy. Ang hangin ay tila naubos sa aming nga baga. Ito na siguro ang katapusan. Nakita kong napatingin si Marco sa kalangitan. Ang kanyang ngalabi ay bumubulong ng isang panalangin o marahil isang pahingi ng tawad sa kaluluwa ni Commander Dante. Ang pag-asa ay tuluyan ng naglaho. At doon, sa sandaling ng aming lubos na desperasyon, sila ay lumitaw mula sa likod ng makakapal na dahon. Dalawang anino ang dahan-dahang nabuo. Isang mata ng babay na may mga matang tila naglalaman ng mga kwento ng 5 taon at isang malaki at tahimik na lalaki na nakasunod sa kanya na parang isang tapat na bantay. Ang aming unang reaksyon ay takot. Agad naming dinampot ang aming nga armas. Ang aming nga pagod na katawan ay biglang nakahanap ng natitirang lakas para sa isang huling paglaban. Sumulong si Marco sa aming harapan. Itinaas ang kanyang baril. Ang kanyang makamay ay nanginginig. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pagod. Sino kayo? Tanong niya. Ang kanyang boses ay garalgal. Ngunit ang matandang babae ay hindi natinag. Itinaas niya ang kanyang 2 kamay. Isang kilos ng kapayapaan. Ang kanyang mukha ay kalmado. At nang siya ay magsalita, ang kanyang boses ay malumanay at punong pag-unawa. Anak, huwag kayong matakot, sabi niya. Tiningnan niya kaming lahat. Ang kanyang mamata ay tila nakikita ang bawat sugat at bawat pihati na aming dinadala. Mukhang malayo na ang inyong nalakbay. Anong kailangan ninyo sa amin? Git ni Marco, hindi pa rin ibinababa ang kanyang armas. Ngumiti ang matanda. Isang ngiting nagpaalala sa akin sa aking sariling lola. Wala kaming kailangan sa inyo. Kami ang may gustong mag-alok ng tulong. Ako si Elena. At ito ang aking anak, si Hector. Nakikita ko ang gutom at sakit sa inyong nga muka. Galing ba kayo sa isang malaking gulo? Ang kanyang nasalita ay maingat na pinili. Punong simpatiya ngunit walang pag-usisa. Ang lalaking nangangalang Hector ay nanatiling tahimik. Ang kanyang presensya ay sapat na para magdulot ng kaba. Ang kanyang katawan ay malaki at matipuno. Ang kanyang nga mata ay hindi gumagalaw mula sa pagkakatitik sa amin. Nag-alok si Lola Elena. Mayroon kaming isang munting baryo na hindi kalayuan dito.
Ang Baryo Lihim. Isang lugar na ligtas at nakatago mula sa gulo ng kapatagan. Dun, mayroon kayong pagkain, tubig, at lugar na mapagpapahingahan. Si Marco ay nasa isang mahirap na sitwasyon. Ang lahat ng kanyang pagsasanay bilang isang mandirigma ay sumisigaw na huwag magtiwala. Isa itong bitag. Paano kung nga-espya sila ng gobyerno? Ngunit pagkatapos, tiningnan niya kami. Tiningnan niya ang aming kasamahan na binabalot ng laknat. Tiningnan niya ako, isang bata na halos hindi na makadilat sa panghihina. Alam niya na hindi na kami tatagal ngang isa pang gabi sa gubat na ito. Wala kaming pakain, walang gamot, at higit sa lahat, wala kaming direksyon. Sa tabi niya, nakita kong bahagyang tumango si Maria, isang maliit na kilos na nagsasabing dapat naming subukan. Sa huli, ang desperasyon ang nanay. Dahan-dahan, ibinaba ni Marco ang kanyang baril. Ito ay isang paksuko, hindi sa kalaban, kundi sa kapalaran. Sige po, ina, sabi niya, ang kanyang boses ay punong pagod at pagtanggap. Tinatanggap po namin ang inyong tulong. Isang kakaibang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Lola Elena. Isang ngiting punong kaalaman na may bahid ng isang bagay na hindi ko maintindihan. Mabuti, sabi niya, sumunod kayo sa akin. Dadalhin ko kayo sa inyong bagong tahanan. Pinangunahan niya kami, kasama ang kanyang tahimik na anak, pabalik sa gubat, sa isang landas na halos hindi na makita dahil sa mga halaman. Habang tinutulungan ako ni Maria na tumayo, tinitigan ko ang likod ng 2 taong ito na dumating na parang isang sagot sa aming nga panalangin. Sa aming pagod at gutom, ang alok ni Lola Elena ay parang isang himala. Ngunit habang tinataha namin ang madilim na landas, isang panginginig ang gumapang sa aking likuran. Hindi ko maiwasang isipin na baka kami ay tumatakas mula sa isang uringang impyerno para lamang pumasok sa isa pang mas malalim, mas lihim, at mas nakakatakot. Ang paglalakbay patungo sa Baryo Lihim ay isang pagsubok sa aming mga natitirang lakas. Ang landas na aming tinatahak ay hindi para sa mga ordinaryong manlalakbay. Ito ay isang halos hindi nakikitang daan na lumulusot sa madambuhalang puno na ang masanga ay nagsasala-sala sa itaas. Lumilihang ang isang permanenteng takip silim sa ilalim. Ang hangin ay nanatiling malamig at malagkit. At ang bawat pahinga namin ay tila mas mabigat. Ang nakapagtataka ay ang aming nagabay. Si Lola Elena, sa kabilang kanyang edad, ay hindi nagpapakitang anumang pagod. Ang kanyang nga hakbang ay tiyak at magaan. Si Hector naman ay parang isang makina, walang imik na sumusunod. Ang kanyang nga paa ay halos hindi gumagawa ngang ingay sa matuyong dahon. Pagkatapos ng tila walang katapusang paglalakat, huminto kami sa harap ng isang dambuhalang pader ng bato na nababalutan ng makakapal na baging. Isang dulong ng daan. Naisip ko na baka nakamali kaming landas. Ngunit lumapit si Hector sa pader na bato. Ginamit niya ang kanyang malalaking kamay para itulak ang isang bahaging amgabaging at isang siwang na sapat lamang para pakasahin ang isang tao ang lumitaw. Isang nakatagong pasukan. Isang malamig na hangin ang huminga palabas mula sa siwang. May dalang amoy ngang basang lupa, lumot, at isang bagay na hindi ko mawari. Isang bagay na tila amoy ngang lumang dugo. Halina kayo, mga anak, sabi ni Lola Elena. Malapit na tayo. Isa-isa kaming pumasok sa makitit na lagusan. Ang ilang saglit sa loop ay madilim at masikip. Ngunit paglabas namin, isang tanawin na sabay na nagbigay ngang ginhawa at matinding kabaang sumalubong sa amin. Nasa loop kami nga isang malawak na lambak, napapaligiran ng matataas na pader ng bato na tumutusok sa kalangitan. Ang sikat ng araw ay hirap na makapasok dito, kaya ang buong lugar ay nababalot sa isang malabong liwanag. Isang makapal na ulap ang gumagapang sa lupa, yumayakap sa paanan ng galuma at maitim na mga kubo na gawa sa kahoy at pawid. Ito ang Baryo Lihim. Ang katahimikan dito ay iba. Hindi ito ang katahimikan ng kapayapaan, kundi isang katahimikan ng pak-abang. Walang maririnig na huningan ga ibon, walang tahol ngang aso, walang tawanan ng gabata. Sa katunayan, habang inililibot ko ang aking paningin, napansin kong wala ni isang bata sa paligid. Dahan-dahan, lumabas ang mga taga-baryo mula sa kanilang makubo
Ang kanilang maanyo ay nagdagdag sa kakaibang pakiramdam ng lugar. Sila ay mga matatanda na may mga mukhang kasing kulubot ng balat ng mga puno o mga taong may maputlang balat at payat na pangangatawan. Ngunit ang pinakanakakabagabag sa lahat ay ang kanilang mga mata. Lahat sila ay nakatingin sa amin. Hindi ito mamatang nag-usisa, kundi mga matang tumitimbang, na tila sinusuri ang bawat hibla ng aming pagkatao. Tinitingnan kami hindi bilang makapwa-tao, kundi bilang isang bagay na iba, isang tingin na puno ng matagal ng pagkagutom. Mga kababaryo, naksalita si Lola Elena. Ang kanyang boses ay biglang nakaroon gigat at autoridad. Mayroon tayong nga panauhin. Sila ay mga manlalakbay na naligaw at nangangailangan ng ating tulong at kalinga. Walang sumagot, walang ngumiti, nagpatuloy lang sila sa kanilang pananahimik na pagtitik. Naramdaman ko ang kamay ni Marco na bahagyang dumantay sa aking balikat. Kahit nakahanap na kami ng kanlungan, alam kong hindi pa rin siya mapanatag. Ang kanyang isang kamay ay nanatiling malapit sa kanyang baril. Nakita ko ang kanyang mamata na mabilis na sinusuri ang lugar. Napapansin ang kawalan ng mabata, ang kawalan ng mga hayop, at higit sa lahat, ang nag-isang pasukan at labasan ang siwang na aming pinasukan. Ligtas nga kami sa mga sundalo, ngunit ngayon, kami ay nakakulong. Lumingon ako kay Maria. Mas lalo siyang tumahimik pagdating namin dito. Ang kanyang mamata ay laging nakayuko. Iniwasan ang matiting ng mga taga-baryo. May tensyon sa kanyang buong katawan, na parang naglalakad siya sa ibabaw ng basak na salamin. Tila pamilyar siya sa lugar na ito, at tila takot siya dito. Dinala kami ni Lola Elena sa isang bakanteng kubo sa dulo ng baryo. Medyo malayo sa iba. Ito ay mas malaki kaysa sa karamihan. Ngunit mas lumarin at nababalot ng mga anino. Dito muna kayo, sabi niya. Magpahinga kayo. Magpapahatid akong pakain at tubig. Pumasok kami sa loop. Malinis naman ito. Ngunit walang laman maliban sa ilang mapapak na gawa sa kawayan. Ang amoy sa loop ay amoy ngang lumang kahoy at alikabok. Hindi naktagal, dalawang tahimik na babae ang dumating. May dalang isang malaking palayok at mga mangkok na gawa sa baw. Inilapak nila ito sa sahig at umalis ng walang imik. Ang laman ng palayok ay isang mainit na sabaw na may maitim na karne at mga halamang ugat. Ang amoy nito ay kakaiba, malakas at medyo matamis. Sa tindi ng aming gutom, hindi na kami nakatubili. Mabilis naming nilantakan ang pagkain. Masarap ito, malinamnam, ngunit may kakaibang lasa na nanunuot sa aming panlasa. Pagkatapos naming kumain, isang matinding antok ang biglang dumaloy sa aming maugat. Ang pagod mula sa ilang lingong pagtakbo at ang kakaibang bigat ng pagkaing aming kinain ay naging napakabigat. Isa-isa kaming bumaksak sa mapapak. Ang aming nga talukap ay tila may mabatong nakadagan. Habang ununti akong nilalamon ng dilim ng pagtulog, ang huli kong nakita ay ang anyo ni Hector. Nakatayo siya nang walang kagalaw-galaw sa may pintuan ng aming kubo, isang itim na silwata laban sa papadilim na kalangitan. Nakamasid, nakbabantay. Sa wakas, natakpuan namin ang isang kanlungan. Ngunit habang bumibigat ang aking natalukap, isang malamig na tanong ang gumapang sa aking isipan. Kami ba ay nailigtas o kami ba ay nahuli? Lumipas ang nga linggo sa loob ng baryo lihim. Ang aming nga katawan, na dating pagod at sugatan, ay unti-unting nanumbalik ang lakas. Ang araw-araw na paghahatik ng pagkain ng nga taga-baryo ay naging isang ritual. Ang matinding takot sa mga sundalong humahabol sa amin ay napalitan ng isang mapanlinlang na kapayapaan. Nakaroon kami ng isang simpleng routine. Sa umaga, pinamumunuan ni Marco ang isang maliit na pagsasanay para hindi kami kalawangin. Nililinis namin ang aming nga armas, nakpapatrolya sa hangganan ng lambak, at pilit na pinapanatili ang disiplinang itinuro sa amin ni Commander Dante. Si Marco ay halatang hindi pa rin mapalagay, ngunit pilit niyang ipinapakita na kontrolado niya ang lahat para sa amin. Ngunit ako, sa aking nga mata bilang isang bata, may mga napapansin akong hindi tugma. Ang baryo lihim ay isang lugar na nabubuhay sa gabi. Sa paglubok ng araw, tila doon palang nagsisimula ang kanilang araw. Sila ay kumikilos sa dilim. Ang kanilang magalaw ay tahimik at parang sa mga multo. Madalas, kapag nagigising ako sa kalagitnaan ng gabi, nakikita ko ang kanilang nga anino na naglalakat sa labas, ngunit walang anumang ingay. Ang isa pang bagay ay ang pagkain.
Lagi itong karne. Masarap, malinamnam, ngunit laging karne. Mayroong sa panadumadaloy sa isang bahaging lambak at ang lupa ay tila mataba, ngunit wala kaming nakitang kahit isang mangingisda o isang magsasaka. Wala ring nga hayop na alaga, tulad ng manok o baboy. Sinubukan kong kausapin ang ilan sa kanila, ngunit para akong nakikipag-usap sa pader. Ang kanilang mga mata ay walang emosyon, ang kanilang masagot ay laging isang salita lamang bago sila tumalikot at maglakad palayo. Ang pakiramdam na kami ay mga dayo ay hindi nawala, sa halip ito ay mas lalong tumindi. At hanggang sa mga sandaling iyon, wala pa rin akong nakikitang ni isang bata. Isang umaga, ang ilusyon ng aming kapayapaan ay biglang nabasak. Dalawa sa aming mga kasamahan, sina Ben at Leo, ay nawawala. Sila ang nakatalagang makbantay nung gabing iyon. Hinanap namin sila sa buong kubo, ngunit wala sila. Ang mas nakakakilabot ay ang lahat ng kanilang gamit, pati na ang kanilang pinakamamahal na rifle, ay naroon pa rin sa kanilang higaan. Naglaho sila na parang bula. Isang malamig na takot ang gumapang sa aming lahat. Agad na tinipon ni Marco ang natitira sa amin. Walang sinuman ang may nakita, walang sinuman ang may narinig. Ang gabi ay naging tahimik tulad ng dati. Walang pagpipilian. Nilapitan ni Marco si Lola Elena na nuwi na ayos ng mahalamang gamot sa labas ng kanyang kubo. Lola Elena, nagsimula si Marco. Pilit na pinapakalma ang kanyang boses. Dalawa po sa aking kasama ang nawawala. Tumingin lamang sa kanya ang matanda. Ang kanyang mata ay kalmado na tila ba sinabilang ni Marco na nawawala ang isang pusa. Baka naman napagod na sila sa pagtatago, sagot niya. Marahil ay sinubukan na nilang bumalik sa kapatagan. Imposible po, git ni Marco. Iniwan nila ang kanilang armas. Hindi sila alis ng walang sandata. At paano sila makakalabas? Ang inyo pong matauhan, ang nagbabantay sa nag-isang lagusan. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa labi ni Lola Elena. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mata. Ang kabataan ngayon ay padalos-dalos, iho. Baka nakahanap silang ibang daan. Wala kaming nakita. Ngunit isa itong paalala na mapanganib sa labas na baryong ito. Sana'y matuto na kayo sa pagkakamali nila. Ang kanyang masalita ay tila isang babala. Ngunit ang kanyang kawalang bahala sa sinapit ng dalawang tao ay mas nakakatakot. Walang nakuha si Marco. Bumalik siya sa aming kubo. Ang kanyang muka ay mas madilim pa kaysa dati. Dun, kinompronta niya si Maria. Ano ang nangyayari sa lugar na ito, Maria? Ang kanyang boses ay puno ng galit at pakalito. Bakit bigla na lang nawawala ang tao ko? Nagulat si Maria. Ang kanyang mata ay nanlaki. Hindi ko alam, Marco. Baka nga totoo ang sinabi ni Lola. Baka umalis sila. Umalis? Sigaw ni Marco. Iniwan nila ang mabaril nila. Alam mo, alam nating lahat na hindi natin gagawin iyon. Ang armas natin ay karugtong na ating buhay. Lumapit siya kay Maria. Ang kanyang mata ay nag-aapoy. May tinatago kayo sa amin. May tinatago ka sa akin. Sabihin mo ang totoo. Umiwas ng tingin si Maria. Ang ngaluha ay nagsimulang mamosa kanyang mata. Wala akong alam. Marco, maniwala ka. Sabi niya sa basak na boses. Pinipilit mong maging kawe ang mataong tumutulong sa atin. Huwag mong gawin ito. Para na rin sa kaligtasan nating lahat, manahimik ka na lang at magtiwala. Ang kanyang nasalita, na dapat sana'y nakapakalma, ay lalo lang nakpaalap sa apoy ng pagdududa ni Marco. Tumalikot siya mula kay Maria. Isang bagong pader ang nabuo sa pagitan nilang dalawa. Ang pagkawala ni Ben at Leo ay nakpabago sa lahat. Ang aming munting grupo ay binalot ng takot at paranoia. Ang baryo lihim ay hindi na isang kanlungan, ito ay naging isang bitak. Ang titingang taga-baryo ay hindi na lamang kakaiba, ngayon ay tila puno na ito ngang masamang hangarin. Ang kanilang katahimikan ay hindi na misteryoso, ito ay naging isang banta. Natutulog na kami ng may shift. Laging may isang gising, hawak-hawak ang armas. Ang bawat anino ay naging isang kawe. Bawat kaluskos sa labas ay nagpapatayo ng aming puso. Nalaman namin sa masakit na paraan na ang aming kalungan ay isa palang kulungan at ang halimaw na aming tinatakasan sa labas ay maaring mas mabuti pa kaysa sa halimaw. Nakasama namin ngayon sa loob ng mapader na ito. Alam ni Marco na hindi niya maaring hayaan na lang ito.
Tinitigan niya kami, ang kanyang nga natitirang sundalo, ang kanyang natitirang pamilya. Nakita ko ang isang bagong determinasyon sa kanyang mata. Hindi na siya asa sa kabaitan ng madayuhan. Hahanapin niya ang katotohanan. Hahanapin niya kung ano ang nangyari kina Ben at Leo. Kahit na ang kapalit nito ay ang paharap sa kadilimang nakukubli sa puso ang baryo lihim. Ang takot ay isang lason. Unti-unti itong gumagapang sa iyong kaloban. Nilalason ang iyong isip hanggang sa ang bawat anino ay nagiging isang halimaw at ang bawat katahimikan ay nagiging isang banta. Ang aming kubo na dapat sanay aming kanlungan ay naging isang kulungan ng takot. Ang bawat isa sa amin ay balisa. Ang aming nga mata ay laging gising. Nakabang sa isang panganib na hindi namin makita o mapangalanan. Hindi ko namatis ang bigat ng hangin sa loop. Isang hapon, habang si Marco ay abala sa pag-usap sa mga natitirang kasamahan at si Maria ay tahimik na nakayos na ang aming nga gamit, dahan-dahan akong lumabas. Kailangan kong hangin. Kailangan kong makatakas sa nakakasakal na pakiramdam sa loob ng kubo. May isang lugar sa lambak na tila iniwasan ng lahat. Isang lugar na hindi namin pinupuntahan. Isang maliit na talon sa dulo ng sapa na ang lagasas ng tubig ay maririnig mula sa aming kubo. Isang tunog ang buhay sa gitnang halos patay na lugar na ito. Doon ako nagpunta. Habang papalapit ako sa talon, ang tunog ang bumabagsak na tubig ay lalong lumalakas. Tinatabunan ang lahat ng iba pang ingay. Ang hangin ay mas malamig. Dito, may kakaibang pakiramdam. Isang enerhiya na tila humihila sa akin. Sa likod ng kurtinang tubig, sa likod ng ngalumot at baging na nakakapit sa batuhan, may napansin akong isang siwang. Isang madilim na butas sa gilid ng bato. Isang malamig na hangin ang umihip mula dito. At kasama nun, isang amoy. Isang amoy na pamilyar na sa akin. Ito ang amoy ng nabubulok na laman. Ang amoy ng kamatayan. Ang kuryosidad ng isang bata na pinalakas ng isang malagim na pangangailangan na malaman ang katotohanan ang nagtulak sa akin. Itinulak ko ang mabaging at pumasok sa likod ng talon. Dun, nakita ko ang isang pasukan ng kuweba. Madilim salop, nakalinlangan ako. Bawat hiblangang aking pagkatao ay sumisigaw na tumakbo, na bumalik sa kubo at kalimutan ang aking nakita. Ngunit ang nga imahe ni Ben at Leo, ang kanilang biglaang pagkawala ay umaling-aungaw sa aking isipan. Humakbang ako papasok sa dilim. Ang amoy ay mas lalong tumindi, halos nasusuka ako. Ang tanging liwanag ay nakmumula sa siwang sa likod ng talon. Lumilikang nga gumagalaw na anino sa mapader ng kuweba. Habang unti-unting nasasanay ang aking nga mata sa kadiliman, nagsimula kong makita ang nga hugis sa sahig. Sa una, akala ko ay nga puting bato lamang ito. Ngunit habang lalo akong lumalapit, ang katotohanan ay parang isang malaking sampal sa aking muha. Mga buto. Hindi buto nga hayop. Ito ay mga butong tao. Mabungo na may mablankong mata na nakatitik sa kawalan. Mata diyang na nakalat na parang matuyong sanga. Mabuto ng hita at braso na nakatambak sa masulok. Ito ay isang libingan. Isang tapunan na mga katawan. Napahawa ako sa aking bibig para pigilan ang isang sigaw. Ang aking puso ay dumadagundong sa aking dibdib na parang gustong kumawala. Nanginginig ang aking mga tuhod. Gusto kong tumalikot at tumakbo, ngunit ang aking mamata ay napako sa isang mas madilim na bahagi ng kuweba. At doon ko sila nakita, ang masariwang bangkay ni Ben at Leo. Nakahandusay sila sa lupa. Ang kanilang nga damit ay punit-punit. Ang kanilang nga katawan ay punong malalalim na sugat na tila gawang makuko at pangil ngang isang mabangis na hayop. Ang kanilang mamata ay dilat na dilat, nagelos sa isang ekspresyon ng sugdulang takot. Ang imahe ay sobrang karimari-marim. Hindi ko na napigilan. Namilipit ang aking tiyan at isinuka ko ang lahat ng aking kinain. Ang maasim na lasa sa aking bibig ay humalo sa takot na bumabalot sa aking buong pagkatao. Habang ako'y nakayuko at nanginginig, isang kaluskos ang narinig ko mula sa aking likuran. Hindi mula sa pasukan ng kuweba. Mula sa mas malalim na kadiliman salop. Natigilan ako. May kasama ako dito. Dahan-dahan akong lumingon. Inaasahan na makita ang isa sa matagabaryo o isang halimaw na nag-abang sa dilim. Ngunit ang anyo na lumabas mula sa anino ay isang bagay na hinding-hindi ko inaasahan. Isang mukhang pamilyar.
Bagamat mas payat, mas marumi, at may mga matang punongang isang ligaw na takot na hindi ko pa nakikita dati. Si Rico, gulat at pakalito ang unang naramdaman ko. Anong ginagawa niya dito? Siya ba ang may gawa nito? Ngunit ang kanyang muha ay nagpakita rin ng pagkagulat nang makita niya ako. Mabilis siyang kumilos. Ang kanyang ngagalaw ay walang ingay at punong pagmamadali. Bago pa ako makasigaw, tinakpan niya ng kanyang maruming kamay ang aking bibig at hinila ako pabalik sa mas madilim na bahaging kuweba. Manahimik ka! Bulong niya. Ang kanyang hininga ay mainit at mabaho. Huwag kang gagawa ng ingay kung ayaw mong isunod kanila. Ang kanyang mata ay puno ng tinding takot. Hindi ngang galit na huli kong nakita sa kanya. Para siyang isang taong nakakita ng impyerno at nakatakas. Bago ko pa maintindihan ang lahat, kinalakat na niya ako palabas ng kuweba. Ang kanyang hawak ay mahigpit, hindi para saktan ako, kundi para siguraduhin hindi ako makakawala. Ang tanging nasa isip niya ay ang makalabas, kami doon nang hindi napapansin. Ngunit habang malapit na kami sa pasukan sa likod ng talon, may narinig kaming nga boses. Mga boses ng mataga-baryo, papalapit sa aming kinaroroonan. Agad kaming hinila ni Rico sa isang maliit na siwang sa gilid ng kuweba sa likod ng isang malaking bato. Pareho kaming napigil ng hininga. Ang aming nga puso ay sabay na kumakabok at sa sandaling iyon, sa gitna ngang amoy ng kamatayan at sa tabing taong aming itinuring na taksil, narinig namin ang kanilang mayabak sa labas. At alam namin na kumatakbo nila kami. Kami na ang isusunod na buto sa lugar na ito. Ang lamisalop ng siwang ay tumatagos hanggang sa aking mabuto. Nakasiksik kami ni Rico sa likod ng isang malaking bato. Ang aming nga hininga ay maliliit na ulap sa hangin. Sa labas, sa likod ng kurtina ng talon, narinig namin ang kanilang nga boses. Hindi ito ordinaryong pag-usap. Ito ay mahina, malalim at may kakaibang ritmo. Parang isang awit o isang dasal na binubulong sa isang wikang hindi para sa mga tao. Gumapang ang kilabot sa aking batok. Nagtagal sila ron ng ilang minuto na para sa amin ay isang walang hanggang paghihintay. Pagkatapos, dahan-dahan, ang mabulong ay humina hanggang sa tuluyan ng maglaho. Hinintay pa namin ni Rico ang ilang sandaling ng ganap na katahimikan bago siya maingat na sumilip. Nang masiguro niyang wala ng tao, hinila niya ako. Tara na, bulong niya. Kailangan nating makaalis dito. Maingat kaming lumabas mula sa kuweba. Ang liwanag ng hapon ay tila sumisilaw sa aming mamata pagkatapos ng dilim salub. Pinangunahan ako ni Rico hindi sa daan na aking tinahak, kundi sa isang mas tagong landas sa gilid ng mabatuhan. Isang daan na halatang siya lang ang nakakalam. Puno ako nga tanong, bakit siya bumalik? Paano niya nalaman ang tungkol sa kuweba? Siya ba ang pumatay sa kanila? Ngunit sa tuwing magtatangka akong magsalita, isang senyas mula sa kanya ang nagpapatahimik sa akin. Ang kanyang buong atensyon ay nasa paligid. Ang kanyang nga mata ay mailap na gumagalaw na parang isang hayop na alam na mayroong mga ngasong nag-abang. Pagkatapos ng ilang minutong paglalakad, nakarating kami sa isang lugar kung saan tanaw na namin ang aming kubo. Nakita namin si Marco sa labas. Ang kanyang mukha ay puno ngang pag-aalala. Halatang naghahanda na para hanapin ako. Hintayin mo ako dito, utos ni Rico, bago siya dahan-dahang lumabas mula sa mapuno. Ang reaksyon ni Marco nang makita niya si Rico ay isang bagyo ang makakahalong emosyon. Una ay gulat na sinundan ng umaapaw na galit, at sa ilalim ng lahat isang bahagyang kislap ng ginhawa. Rico, ang pangalan ay lumabas sa kanyang bibig na parang isang sumpa. Anong ginagawa mo dito? Saan ka nang galing? Humakbang siya palapit, handa nang umatake. Ngunit bago pa siya makalapit, lumabas na rin ako mula sa aking pinagtataguan. Natigilan si Marco nang makita niya ako sa likod ni Rico. Ang aking damit ay marumi at ang aking mukha ay puno ng luha at takot. Ang kanyang galit ay napalitan ng pakalito. Kiko? Anong nangyari? Bago pa makasagot si Marco, nagsalita na si Rico. Ang kanyang boses ay mabilis at puno ng desperasyon. Wala tayong oras para dito, Marco. Pakinggan mo muna ako. Pakinggan ninyong lahat. Tumingin siya sa iba pa naming kasamahan na ngayon ay nakalabas na rin. May kailangan kayong malaman. Ang kanyang anyo ay nakakaawa, payat, marumi, at ang kanyang mamata ay may ligaw na tingin na parang ilang araw na siyang hindi natutulog. Nang umalis ako,
Pagsisimula niya, hindi ako lumayo. Umayat ako sa mga talampas na nakapalibot sa lamba na ito. Minatiyagan ko kayo. Minatiyagan ko ang baryong ito. Huminga siya ng malalim. Nakita ko sila, Marco, sa gabi, iba sila. Mayroon silang na ritual. Nakita ko silang naghahatak ng isang malaking bagay. Isang hayop na kanilang hinuli, papunta sa direksyon ng talon. Ngunit noong gabing nawala sina Ben at Leo, hindi hayop ang kanilang dinala. Tumingin siya sa amin, ang kanyang mamatay na lilisik. Nakita ko kung sino ang kumuha sa kanila. Hindi isa sa mga taga-baryo. Siya ang lumapit sa kanila habang nagbabantay sila. Nagsalita siya sa kanila at sumama sila nang walang pag-alinlangan. Inakay niya sila palayo sa kampo, patungo sa isang patibong. Sino? Tanong ni Marco. Ang kanyang boses ay isang mahinang bulong. Isang pangalan ang binitawan ni Rico. Isang pangalan na parang bombang sumabo sa gitna namin. Si Maria. Isang kolektibong pahinga ng di paniniwala ang narinig. Impossible. Si Maria. Ang aming tahimik at mabait na kasama? Nababalikan na, Rico! Sigaw ang isa naming kasama. Ngunit nagpatuloy si Rico. Ang kanyang nga salita ay mas mabilis at mas desperado. Hindi sila mga ordinaryong tao, Marco. Hindi sila nga magsasaka o mangingisda. Ang nilalang sa baryong ito. Nga aswang sila. Ang salitang aswang ay nag-iwan ng isang malamig na katahimikan. Mga halimaw na kumakain ng tao. At ang kuweba sa likod ng talon. Tumingin siya sa akin. Iyon ang kanilang kainan. Iyon ang kanilang tapunan ng buto. Pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang tingin pabalik kay Marco. Ang kanyang nga mata ay punong isang masakit na katotohanan. Isipin mo, Marco, paano tayo natunton ng masundalo sa bundok? Paanong sa dinamiraming lugar? Dito tayo dinalang tadhana. Sa isang nakatagong baryo na inalok sa ating ng isang matandang bigla na lang sumulpot. Hindi ito tadhana. Lahat ng ito ay plano. Ang kanyang daliri ay nanginginig habang itinuturo niya ang aming kubo kung saan alam naming nandun si Maria. Siya ang traidor. Siya ang nagsumbong kay Commander Dante. Ginawa niya iyon para pahinain tayo, para mawalan tayo ng pag-asa, para kapag dumating siya at ang kanyang lola, tatanggapin natin ang kanilang alok ng walang tanong. Dinala niya tayo dito para ipakain sa kanyang nga kamag-anak. Isa itong bitak, Marco! Mulat sa pool, isa itong napakalaking bitak. Si Marco ay tila natulo sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mukha ay isang maskarangang pakalito at di paniniwala. Ang kanyang isip ay halatang nagpupumiglas. Natanggapin ang mga sinasabi ni Rico. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang nga mata ay naghahanap ng kasagutan. Naghahanap ng isang bagay na makakapagpatunay o makakapagpasinungaling sa lahat. Kiko, sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Toto ba? Anong nakita mo sa loob ng kuweba? Tumango ako. Ang maluha ay muling dumaloy sa aking mapisngi. Mabuto po, sabi ko sa pagitan ng mahikbi. Napakaraming butong tao. At nakita ko po sila. Sina Kuya Ben at Kuya Leo. Patay na po sila. Ang aking masalita ang naging huling patunay. Ang aking testimonya ang nagbigay ng bigat at katotohanan sa matila kabaliwang paratang ni Rico. Gumuho ang mundo ni Marco. Ang lahat ng kanyang pinaniniwalaan ay biglang nawasak. Sa isang iglap, ang kanyang kalaban ay hindi na lamang ang gobyerno. Ang kaibigang kanyang itinakwil ay bumalik bilang isang tagapahatid ng isang masamang balita. At ang babaeng unti-unti na niyang pinakakatiwalaan. Ang babaeng inalagaan sila ay maaring isang halimaw na nakbabalat kayo. Tumingin si Marco sa kanyang mga kamay na nanginginig pagkatapos ay kay Rico at pagkatapos ay sa direksyon ng baryo. Ang kanyang muka ay isang battlefield ng makakatunggaling emosyon. Siya ay isang pinuno na walang tamang pagpipilian, naipit sa pagitan ng isang katotohanang mahirap paniwalaan at isang kasinungalingang mas mahirap tanggihan. Ang masumunod na araw ay isang paglalakad sa ibabaw na pagkanipis na yelo. Sa utos ni Marco, kami ay kumilos na parang normal. Tinanggap namin ang pagkain, ngumiti kami kapag kinakailangan, ngunit sa likod ng aming nga mata, ang takot ay isang nag-alap na apoy. Ang bawat kilos ni Maria, na dati aming ikinatutuwa, ay naging isang bagay na aming sinusuri. Ang kanyang bawat pag-aalala
ay tila isang pagkukunwari. Si Rico ay nanatiling kasama namin, isang hindi inaasahang kaalyado sa gitna ng panganib. Ang tensyon sa pagitan nila ni Marco ay naroon pa rin, ngunit natabunan ito ng mas malaking banta. Kailangan ni Marco ng mas matibay na ebidensya. Hindi sapat ang salita ng isang taong minsan na silang tinalikuran at ang kwentong ng isang batang takot na takot. Kailangan niyang makita, kailangan niyang marinig. At dahil doon, isang gabi, habang ang baryo ay nagsisimula ng mabuhay sa ilalim ng buwan, bumulong siya sa akin. Kiko, sasamahan mo ako, sabi niya. Ang kanyang boses ay mahina ngunit matatag. Susundan natin si Maria. Kailangan nating malaman ang katotohanan. Ang takot ay muling kumapit sa akin, ngunit nang makita ko ang determinasyon sa mga mata ni Marco tumango ako. Mas nakakatakot ang manatili sa kadiliman ng kawalang alam. Naghintay kami, at tulad ng inaasahan, pagkatapos niyang siguraduhin na kami ay natutulog na. Dahan-dahang lumabas si Maria mula sa aming kubo. Ang kanyang muka ay puno ng lungkot, at hindi siya pumunta sa gitna ng baryo. Sa halip, tinaha niya ang isang madilim na landas patungo sa pinakamalaking kubo sa lahat, ang tahanan ni Lola Elena. Sumunod kami ni Marco. Ang aming mapa ay halos hindi lumilikhang tuno sa lupa. Bawat anino ay aming naging kaibigan. Bawat puno ay aming naging tagwan. Ang paglalakbay patungo sa kubo ni Lola Elena ay ang pinakamahabang ilang minuto na aking buhay. Nakahanap kami ng isang lugar sa likod ng kubo kung saan may isang maliit na butas sa dingding na gawa sa kawayan. Mula doon, sapat na para makita at marinig namin ang nangyayari sa loop. Ang eksena sa loop ay nagpatigil sa aming paghinga. Si Lola Elena ay nakaupo sa isang silyang gawa sa malaking kahoy. Sa kanyang tabi ay ang dambuhalang si Hector. At sa kanilang harapan, nakatayo si Maria. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom. Ang kanyang boses, na dati kasing hinangang isang bulong, ay ngayon ay puno ng piusap at galit. Bakit ninyo sila kinuha, Lola? Tanong ni Maria. Ang usapan natin ay hindi natin sila gagalawin. Sinabi ninyo sa akin na bibigyan natin silang panahon. Tumawa si Lola Elena, isang tawang tuyo at walang buhay. Panahon? Ang ating angkan ay ilang buwan nang nagtitiis, Maria. Sila ay nagugutom. At ikaw, masyado kang naging malambot mula nang dumating ang madayuhang iyan. Sumingit si Hector. Ang kanyang boses ay malalim at parang ugong ng isang kulok. Karne. Kailangan. Ngayon. Ang masalita ay nagdulot ng pangiinig sa aking buong katawan. May iba pa tayong paraan. Git ni Maria. Hindi natin kailangang gawin ito sa kanila. Dito na tumayo si Lola Elena. Ang kanyang anyo ay tila mas naging nakakatakot. Lumapit siya kay Maria at hinawakan ang kanyang pisngi. Nakalimutan mo na baong ano ka, apo? Ang salitang apo ay tumusok sa aking tainga. Sila ay maglola. Nakalimutan mo na ba ang iyong dugo? Dahil ba iyan sa pinuno nila? Sa lalaking iyon na si Marco? Sa tingin mo ba ay tatanggapin kanya kapanalaman niya ang iyong tunay na anyo? Itatakwil kanya. Kamumuhian kanya tulad ng pagkamuhi nila sa ating lahat. Iba siya. Sigaw ni Maria, ang maluha ay dumadaloy na sa kanyang pisngi. Iba silang lahat. Hindi sila katulad ng mga sundalong pumatay kina inay at itay. Nakita ko ang kabutihan sa kanila, lalo na kay Marco at sa batang si Kiko. Ang pakarinig ko sa aking pangalan mula sa kanyang bibig ay nagpadala ng kakaibang kirot sa aking puso. Pakiusap, Lola, hayaan ninyo silang mabuhay. Hayaan ninyo silang umalis. Ako ang bahalang mahanap ng kapalit. Kahit sino, huwag lang sila. Ngumisi si Lola Elena. Pag-ibig, isang kahinaan ng mga tao na minana mo mula sa iyong ina. E tingnan mo kung saan siya dinala niyon. Sa kamatayan. Lumayo siya at muling naupo. Hindi. Ang desisyon ay pinal na. Sa darating na kabilugan ng buwan, makakaroon tayo ng isang pista. Isang pagdiriwang para sa ating angkan. At sila ang ating magiging handa. Hindi ako papayak. Wala kang papipilian. Ang boses ni Lola Elena ay naging matigas na parang bakal. Mamili ka, Maria. Ang iyong dugo, ang iyong pamilya, o ang nadayuhang iyan na nagbigay sa iyong huwat na pag-asa. Tulungan mo kami sa ating ani. O manot ka na lang habang inuna naming kunin ang iyong minamahal na si Marco at ang alaga mong si Kiko. Ang banta ay malinaw. Si Maria,
ay natigilan. Ang kanyang muka ay isang larawan ng pagkatalo. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Tumalikot na lamang siya at lumabas ng kubo. Ang kanyang nga balikat ay nanginginig sa pag-iyak. Maingat kaming umatras ni Marco. Ang aming nga puso ay dumadagundong. Bumalik kami sa aming kubo nang walang nakakapansin. Sa loob, sa ilalim ng liwanag ng gasera, tinitigan ako ni Marco. Ang kanyang mukha ay hindi na napapakita ng galit o pagdududa. Ito ay isang mukha ngang isang taong nakatiti sa bingit ng impyerno. Nalaman na namin ang katotohanan. Tama si Rico. Sila ay maaswang. Ngunit mali rin siya. Si Maria ay hindi ang traidor na kanyang inilarawan. Siya ay hindi isang halimaw na walang puso. Siya ay isang kaluluwang naipit sa pagitan ng dalawang mundo, isang nilalang na pilit na sinusubukang iligtas kami mula sa kanyang sariling kadugo. Ang katotohanan ito ay mas masahol pa. Mas madaling kalabanin ang isang halimaw. Ngunit paano mo lalabanan ang isang sitwasyon kung saan ang iyong tanging pag-asa ay nasa mga kamay din ng isang halimaw na umiyak para sa iyo sa dilim? Ang maaraw bago ang kabilugan ng buwan ay parang isang mahabang paghihintay sa hatol ng kamatayan. Isang pista ang inanunsyo ni Lola Elena para daw ipagdiwang ang aming pagdating at para sa masaganang ani. Ang buong baryo ay napunongin isang kakaibang sigla, isang tahimik at mapanlinlang na enerhiya na nagpatindig sa aming nga balahibo. Alam na naming lahat ang katotohanan. Sa ilalim ng tahimik na pamumuno ni Marco, kami ay nakunwari. Ngumiti kami, tumango, tumulong sa mga simpleng paghahanda, habang sa loob-loob namin, ang takot ay isang malamig na bakal na nakatutok sa aming mga lalamunan. Si Maria ay naging isang multo. Ang kanyang mukha ay kasing putla ng buwan. Ang kanyang mamata ay laging nakatingin sa malayo. Tila nakikitang isang trahedyang kami lang ang nakakalam na paparating. Iniwasan niya ang mata ni Marco at sa tuwing makakasalubong ang aming landas, isang along ang pihati at pagkakasala ang nakikita ko sa kanya. Sa lihim, bumuo kami ng isang desperadong plano. Si Marco, si Rico, at ang ilan pa sa amin ay nakpulong sa dilim. Imposibleng labanan ang buong baryo. Ang aming natitirang mabala ay bilang na. Ang tanging pag-asa namin ay ang tumakas. Gagamitin namin ang gulong pista bilang aming pakakataon. Sa hudyat ni Marco, lilika kami ng diversion at tatakbo patungo sa siwang sa likod ng talon. Isang plano na halos tiyak na ikamamatay ng ilan sa amin, ngunit mas mabuti na iyon kaysa maghintay na katayin na parang mga hayop. Dumating ang gabi ng kabilugan ng buwan. Isang dambuhalang siga ang sinindihan sa gitna ng baryo. Ang nga apoy nito ay sumasayaw patungo sa madilim na kalangitan. Naktipon ang lahat ng taga-baryo sa paligid ng apoy. Ang kanilang mamukha, na sinisinagan ng nagbabagong liwanag, ay tila nagibanganyo. Ang kanilang mga mata ay kumikinang sa isang hindi makataong pagkagutom. Nagsimula silang umawit, isang mababa at paulit-ulit na himik na tumatago sa kaluluwa, isang awit ng pangangaso. Bilang nga panawing pandangal, kami ay dinala sa gitna. Pinalibutan ng mataga-baryo. Tumayo si Lola Elena. Mula sa kanyang silyang trono, ang kanyang anino ay nakmistulang isang dambuhala. Ngayong gabi, nagsimula siya. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong baryo. Tayo ay magpapasalamat. Nagpapasalamat tayo sa mga biyayang dumating sa ating tahanan. Ang kanyang mamata ay nakatitik sa amin at ang mga biyaya ay dapat na pinagsasaluhan. Nagsimulang magsara ang bilog. Palapit sila ng palapit. Sa liwanag ng apoy, nakita ko ang kanilang makuko na unting humahaba at tumutulis, ang kanilang mangipin na nagiging mapangil. Ito na ang katapusan. Ngunit bago pa sila makasugot, isang sigaw ang pumunit sa kanilang awit. Si Maria, humakbang siya sa aming harapan, sa pagitan namin at kanyang angkan. Ang kanyang nga braso ay nakaunat na tila isang panangga. Hindi! Sigaw niya. Ang kanyang boses ay basak sa pihati at paksuway. Huwag sila! Nagulat ang lahat, maging si Lola Elena, na ang muha ay napunong nga matining galit. Ang nga aswang ay natigilan, nalilito sa biglaang pagtataksil ng isa sa kanila. Ito na ang pagkakataon. Ito na ang diversyon na hinihintay namin. Ngayon na, sigaw ni Marco. Itinaas namin ang aming nga armas, handa ng makipaglaban para sa aming nga buhay.
Ngunit isang sering malalakas na putok ang umaling-awngaw mas malakas kaysa sa aming nga luma at kinakalawang na baril. At ang nga putok ay hindi nanggaling sa amin. Nanggaling ito sa kadiliman sa gilid ng baryo. Ilansam nga aswang na nasa unahan ay bumaksak. Ang kanilang hindi makataong sigaw ay napalitan ng mabulwa nga itim na dugo. Mula sa anino, isang grupo nga sundalong gobyerno ang lumabas. Armado nga modernong rifle. Ang kanilang nga mukha ay walang emosyon. At sa kanilang unahan, nakatayo ang isang anyo na kilalang kilala namin, nakangisi. Puno ng pagmamalaki. Si Rico. Ang mundo ay tila huminto sa pag-ikot. Si Marco, si Maria, ang nga aswang. Lahat kami ay natigilan sa pagkabigla. Magandang gabi sa inyong lahat. Bati ni Rico. Ang kanyang boses ay punong panunuya. Sana ay hindi ko naistorbo ang inyong munting salusalo. Tumawa siya. Isang tawang nagpabali sa akin. Rico, anong ibig sabihin nito? Tanong ni Marco. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Ang ibig sabihin nito, Marco, aking kaibigan, sagot ni Rico, ay tapos na ang laro. Inihayak niya ang lahat. Ang kanyang boses ay malamig at walang pagsisisi. Inamin niya na siyang nagbenta ng impormasyon tungkol kay Commander Dante. Ang perang nakuha niya ay hindi sapat, kaya't umalis siya hindi dahil sa galit, kundi para kunin ang kanyang bayat at para ihatid ang masundalo sa aming lahat para sa mas malaki pang pabuya. Pagod na akong maging mahirap, Marco. Pagod na akong magtago sa gubat na parang hayop. Ang pagkatuklas niya sa baryo ng maaswang ay isang hindi inaasang biyaya. Minanmanan niya sila, nalaman ang kanilang sikreto, at nakita niya ang isang perpektong pagkakataon. Siya mismo ang pumatay kina Ben at Leo, ginaya ang nga sugat na gawa ng isang aswang, para itanim ang takot at pagdududa sa aming maisipan. Kinailangan kong makuha ulit ang tiwala mo, Marco, sabi niya habang nakatingin kay Maria. At siya, ang munting halimaw na ito, ang naging perpektong dahilan. Madaling isisi sa isang halimaw ang manggawaing panghalimaw, hindi ba? Sa sandaling iyon, ang galit ni Lola Elena ay sumabot na parang isang bulkan. Naintindihan niyang sila man ay naging biktima ng isang mas masahol na maninila. Naglabas siyang isang nakakakilabot na sigaw, isang tunok na hindi galing sa lalamunan ng tao, at iniutos sa kanyang manatitirang aswang na sugurin ang lahat ang marebelde at ang masundalo. Ang pista ay naging isang madugong labanan. Isang three-way na patayan. Putong baril, sigaw nga tao, at ang manakakatakot na ungo nga masugat ang aswang. Si Marco ay hindi makagalaw. Ang kanyang isip ay pilit na pinoproseso ang sunod-sunod na pagtataksil. Ang kanyang matalik na kaibigan, ang kanyang kapatid, ang siyang demonyong nag-orkestra ng lahat ng kanilang pinagdaanan. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ko si Rico. Tumatawa na parang isang bali habang pinapanot niya ang resulta ng kanyang makasinungalingan. Sa gabing iyon, napapaligiran kami nga halimaw na may pangil at pakpak. Ngunit nalaman namin na ang pinakanakakatakot na halimaw sa lahat ay ang halimaw na dati naming tinawag na kaibigan. Ang pista ay naging isang arena ng kamatayan. Ang tatlong panik kami, ang nasundalo, at ang aswang ay nagtiyok sa isang marahas na sayaw ng pagpatay. Ang hangin ay napuno ng sigawan ng manasasaktan, ng ungol ng mahalimaw, at ng walang tigil na ratatat ng mga baril. Ang dating tahimik na baryo ay naging isang larawan ng impyerno. Ang nga aswang, na ngayon ay nasa kanilang nga tunay at nakakatakot na anyo, ay lumaban ng may kabangisan. May matiktik na mabilis na gumagapang sa lupa, mga manananggal na lumilipat sa himpapawid, at mga dambuhalang sigbin na lumulukso mula sa mga anino. Ang masundalo, sa kabilang kanilang matataas na kalibre ng armas, ay hindi handa para sa ganitong uringang kalaban. Ang kanilang disiplina ay nawasa ng purong takot habang isa-isa silang nilalapan ng manilalang na hindi nila maintindihan. Sa gitna ng lahat ng ito ay si Maria. Isang nakakakilabot na tunong na bibiyak na buto at laman ang narinig mula sa kanya at sa isang iglap. Ang kanyang pangitaas na katawan ay humiwalay mula sa kanyang mabinti. Dalawang dambuhalang pakpa na parang sa paniki ang pumunit mula sa kanyang likuran. At siya ay lumipat. Isa na siyang ganap na manananggal. Ngunit ang kanyang galit ay hindi para sa amin. Siya ay naging isang anghel ng kamatayan para sa aming kalaban.
Bawat sundalo o aswang na magtangkang lumapit sa amin ni Marco ay sinalubong ng kanyang matutulis na kuko. Siya ang aming hindi inaasahang tagapagtanggol, isang kalasak na gawa sa pakpak at pangil. Si Rico naman ay nanonot lamang mula sa di kalayuan, sa likod ng kanyang nga sundalo. Ang kanyang mukha ay puno ng isang masamang kagalakan, na tila nanonot ng isang palabas na siya mismo ang naksulat at nakdirehe. Paminsan-minsan, itataas niya ang kanyang rifle at magpapaputok sa direksyon ni Marco. Isang laro para sa kanya, isang laro ng pusa at daga. Ang labanan ay umabot sa sukdulan ng si Lola Elena na ngayon ay isang dambuhalang halimaw na may mahabang galamay ay nakalusot sa linya ng masundalo. Ang kanyang mamata ay nakapako sa isang target, si Rico. Sa isang nakakabinging sigaw paghihiganti, sumugot siya. Mabilis si Rico. Umiwas siya sa unang atake at pinaputukan ang matanda ng sunod-sunod. Ang mabala ay tumago sa laman ng aswang, ngunit hindi ito naging sapat para patigilin siya. Sa isang huling, desperadong lakas, itinara ni Lola Elena ang kanyang matulis na kamay sa dibdib ni Rico. Ngunit kasabay nun, idiniin ni Rico ang dulo ng kanyang baril sa tiyan ng matanda at inubos ang natitirang laman ng kanyang magasin. Sabay silang bumaksak, duguan at wala ng buhay. Sa pagbagsak ng kanilang pinuno, ang nga natitirang aswang ay nawala ng direksyon. Ang ilan ay tumakas palayo sa kadiliman ng gubat, habang ang iba ay madaling napatay ng nga sundalo ngayon ay nagsisimula na ring manghina. Hindi naktagal, ang ingay ng labanan ay humina. Ang natira na lang ay ang tunog nga humihingal ng mga sugatan etang lagitik ng nasusunong ng mga kubo. Sa gitna nga mga nakalat na bangkay, sa gitna nga abo at dugo, 2 taon na lang ang nakatayo. Si Marco at si Rico na ngayon ay sugatan ngunit buhay pa. Dahan-dahang lumakat si Marco palapit sa kanya. Ang kanyang mukha ay isang blankong maskara, ngunit ang kanyang nga mata ay nag-alap sa isang malamig na galit. Wala ng salitaan, wala ng paliwanagan. Ang pagkakaibigan nila ay matagal nang naging abo. Sumugot si Marco. Ang kanilang laban ay hindi maganda tingnan. Ito ay marumi, desperado, at punong pait. Suntok si pasakal. Ang laban ng 2 taong dating makapatid na ngayon ay mortal ng makaawe. Sa huli, sa kabilang kanyang masugat, nanay ang lakas ni Rico. Napatumba niya si Marco at mabilis na dinampot ang isang baril mula sa isang patay na sundalo. Itinutok niya ito sa ulo ng kanyang dating kaibigan. Walang personalan, Marco, sabi ni Rico habang siya ay humihingal. Negosyo lang, ngumisi siya. Sayang, magaling ka pa naman sana. Bago pa niya makalabi ang gatilyo, isang anino ang mabilis na bumulusok mula sa himpapawid. Si Maria, gamit ang kanyang huling lakas, sumalakay siya mula sa likuran ni Rico. Isang malakas na tunog na basa na buto ay napunit na laman ang narinig. Ang 2 kamay ni Maria, na ngayon ay parang mapunyal, ay bumaon ng malalim sa dibdib ni Rico. Lumabas sa kanyang harapan. Nalaki ang mamata ni Rico sa gulat at sakit. Dahan-dahan niyang ibinaba ang tingin sa mamadugong kuko na nakatarak sa kanyang katawan. Bumaksak ang baril mula sa kanyang makamay. Bumulong siyang isang huling salita, traidor, bago siya tuluyang bumaksak sa lupa, wala ng buhay. Tapos na ang laban. Ang itaas na katawan ni Maria ay bumaksak mula sa himpapawid, mahina at duguan. Ang kanyang mapapa ay nawala, at ang kanyang anyo ay unti-unting bumalik sa pagiging tao. Tumakbo si Marco papalapit sa kanya. Sinalo siya bago pa siya bumaksak sa lupa. Hawak-hawak niya si Maria sa kanyang nabisik. Ang babaeng naging halimaw para iligtas siya. Ako naman ay nakatayo lang. Isang batang saksi sa isang bangungot. Nakatingin sa nasusunog na baryo, sa mga bangkay na nakalat, at sa 2 taong nasa gitna ng lahat ng ito. Nanalo kami sa laban. Ngunit sa pagitan ng mga abo at mga bangkay, nalaman namin na sa digmaang ito, walang tunay na nananalo. Lahat kami ay talo. Ang labanan ay tapos na. Ang dating masiglang siga ay ngayon ay managbabagang uling na lamang. Ang liwanag nito ay nagbibigay ngang isang impyernong kulay sa manakalat na bangkay ngang tao at aswang. Ang hangin ay mabigat sa amoy ng suno, nalaman ito yung dugo. Sa gitna ng pakawasak na ito, nakaluhot si Marco. Yakap-yakap ang sugatang katawan ni Maria. Ako ay nakatayo sa di kalayuan. Isang batang estatwa na nagyelo sa takot at pihati. Ang aming mga natitirang kasamahan, ilan na lamang, ay gumagapang mula sa kanilang mapinagtataguan.
Mamuto sa isang larangan ng digmaan na walang namang nanalo. Dahan-dahang iminulat ni Maria, ang kanyang mata, ang kanyang pahinga ay mababaw, at isang maitim na likido ang dumadaloy mula sa gilid ng kanyang bibig. Marco, bulong niya. Ang kanyang boses ay kasing hina ng hangin. Patawarin mo ako sa lahat, sa pagsisinungaling, sa pagdadala sa inyo dito. Umiling si Marco. Ang maluha ay malayang dumadaloy sa kanyang mapisngi, hinuhugasan ang dumi at dugo sa kanyang mukha. Huwag, Maria. Huwag kang humingi ng tawad, sabi niya. Ang kanyang boses ay basak. Ikaw ang nagligtas sa amin. Ikaw, isang mapait na ngiti ang sumilay samnga. Labi ni Maria, hindi ako nabibilang sa mundo mo, Marco. Langis at tubig tayo. Hindi kailanman maghalo. Hinawakan niya ang kanyang kamay. Mabuhay ka? Mabuhay kayong dalawa ni Kiko. Hanapin ninyo ang kapayapaan na hindi ko kailanman makakamit. Bago pa makapagsalita si Marco, isang kakaibang bagay ang nangyari. Ang kanyang nabinti, na naiwan sa gitna ng banan, ay nagsimulang gumapang pabalik sa kanya. Sa isang kilos na parehong kababalagan at kalunos-lunos, ito ay muling kumabit sa kanyang katawan. Ginamit niya ang kanyang huling lakas, hindi para gumaling kundi para muling maging buo. Dahan-dahan siyang tumayo, ang kanyang mamata ay hindi bumibitaw sa pagkakatitik kay Marco. Kalimutan ninyo ang lugar na ito, sabi niya, kalimutan ninyo ako, at sa isang huling pagkakataon, ang kanyang pakpak ay muling lumitaw. Sa ilang mabilis na pakpagaspas, lumipat siya pakyat, isang sugatang anino laban sa paparating na liwanag ng bukang liwewe. Sinundan namin siyang tingin hanggang sa siya ay maging isang malit na tuldok at tuluyang maglaho. Sa paalis ni Maria, umalis na rin ang isang bahagi ng aming kaluluwa. Tinipon ni Marco ang natitira sa amin. Kinuha namin ang armas at suplay mula sa mapatay na sundalo at nang walang lingon likot, nilisan namin ang lambak ng kamatayan. Lumipas ang maraming taon. Ang batang si Kiko ay isa na ngayong mata ng lalaki. Nakaupo sa beranda ng isang maliit na bahay sa paanan ng isang bundok. Ang kwento ko ay malapit ng matapos. Pagkatapos ng gabing iyon, iniwan na namin ni Marco ang pakikibaka. Ang aming ipinaglalaban ay nawalan ng saysay. Pinili namin ang buhay, hindi ang digmaan. Si Marco ay nakaroon ng isang buo at mapayapang buhay. Nakapamilya siya, nakaanak, at namatay ng mahimbing sa kanyang pagtulok ilang taon na ang nakalipas. Isang katapusan na mas mapayapa kaysa sa inaasahan naming dalawa. Ako naman, kahit na nakahanap ako ng kapayapaan, ay hindi kailanman tuluyang nakalaya sa mga alalang baryolihim. Ang nga imahe ng gabing iyon ay permanenteng nakatatak sa aking isipan. At si Maria, hindi ko siya kailanman nakalimutan. Minsan, kapag ang hangin ay malamig at ang buwan ay bilog, bumabalik ako sa kabundukan. Hindi ako pumapasok sa lambak, hindi na kailanman. Ngunit tumatayo ako sa isang mataas na lugar, doon kung saan tanaw ko ang kalangitan sa itaas ng mga talampas na iyon. At doon, ako ay naghihintay. Nagbabaka sakali na makita ang isang anino na may pakpak. Isang pahiwating na siya ay nariyan pa rin. Isang reyna ng kanyang sariling malungkot na kaharian. Hindi ko alam kung bakit ko ito ginagawa. Marahil dahil sa utang na loob, marahil dahil sa pag-ibig, o marahil dahil kailangan kong paalalahanan ang aking sarili na sa isang mundo na punong kasamaan, mayroong mahalimaw na nagpapakita ng higit na pagkatao kaysa sa mataw mismo. At hanggang ngayon, sa aking pagtanda, iyon pa rin ang tanong na bumabagabag sa akin. Sino nga ba ang tunay na halimaw? Ang nilalang ba na ipinanganak sa dilim, na lumalaban para sa kanyang lahi? O ang taong handang ipagkanulo ang kanyang kapatid at sunugin ang buong mundo para lamang sa kinang salapi? Ang linya sa pagitang dalawa. Nalaman ko ay napakanipis. At kung minsan, ito ay tuluyan nang nawawala.